Bihon, tambalang Jojo Binay at Gringo Honasan. Pochi, tambalang Grace Po at Cheese Escudero. Roro, tambalang Mar Rojas at Lenny Robredo. Dukay, tambalang Rodrigo Duterte at Alan Peter Cayetano. Miribong, tambalang Miriam Santiago at Bongbong Marcos. Ang mga tambalang ito ang mga kandidato sa pagkapangulo at pangalawang pangulo ng ating bansa. Ngayong umaarangkada na ang opisyal na panahon ng kampanya para sa May 9, 2000. Si Cheese din ang naging campaign manager noon ni The King, ang ama ng senadora nang tumakbo ito sa pagkapangulo. Si Mar Rojas ang pumalit sa namatay na dating DILG chief na si Jesse Robredo. Asawa si Jesse ng katambal ngayon ni Mar na si Lenny Robredo. Bigla na lang ang pagsasanib puwersa nila Rudy Duterte at Alan Peter Cayetano. Pinupuri nila ang isa't isa bago nabuo ang kanilang tambalan. Ganito rin halos ang sitwasyon ni na Miriam Santiago at Bongbong Marcos. Bagamat marami ang nagulat sa desisyon ni Miriam na gawing running mate si Bongbong. Interesting ang mga kombinasyon at kung paano sila nabuo. Ngunit dapat nating isipin, ano nga ba ang tunay na dahilan ng mga alyansang ito? Nabuo ba sila para talagang maglingkod sa bayan? O dahil lang sa kanilang pansariling interes? Sa kaso nila Binay at Gringo, reluctant ang senador na maging katambal ang una kahit pa ito papilar. Ayon sa mga political observers, pumayag lang si Gringo na maging running mate si Binay dahil sa commitment sa kanilang partido. Pero may mga kaalyado pa rin si Gringo na ultra-rightist na maituturing na tinik sa tambalan ng dalawa dahil nakabatay ang posisyon ni Binay sa masa bilang leftist noon. Marami naman ang nagsasabing nasulsulan lang ni Cheese si Grace para tumakbong presidente dahil hindi ilalarga ng palasyo ang mister ni Heart Evangelista bilang katandem ng manok ni Pinoy na si Mar Rojas. Marami na ring satsat ang lumalabas ngayon na ang talagang susuportahan ni Cheese ay si Binay. Gaya ng ginawa nitong panlalaglag kay Mar noong 2010. Sumuporta si Cheese sa tambalang Noy B. Hindi na raw maganda ngayon ang sitwasyon ni na Cheese at ng asawa ni Grace dahil sa hindi pagkakasundo kung paano patatakbuhin ang kampanya ng co-Cheese team. Hindi pa raw nagpapalabas ng kahit anong advertisement si Cheese dahil naghihintay pa ng desisyon ng Korte Suprema kung papayagang tumakbo si Grace. Sa kaso ni Lenny, third choice na siya para maging running mate ni Mar. Matapos tumanggi sina Grace at Batangas Governor Vilma Santos, nalandasin ang daang matuwid. Matagal din bago nakumbinsi si Lenny na maging katandem ni Mar dahil may mga nagpayo sa kanya na bakit niya tutulungan ang isang administrasyon na hindi rin naman nagbigay ng buong kapangyarihan sa kanyang mister na si Jesse noong ito pa ay nasa DILG. Hindi nga nalinawan ang issue kung bakit hinalughog ang apartment ni Jesse noong namatay na ito. Kung ano man ang naging motivation ni Lenny para mahikayat siya sa Mar-Lenny tandem at kung ano ang pinangako sa kanya ng palasyo at ang LP ay posibleng naging katapat niyon ang kanyang political career. Sina Duterte at Bongbong ang matunog na magkatandem nang unang pumutok ang pangalan ng Davao Mayor bilang presidentiable. Ngunit maraming kaalyado ni Digong ang nagbantang kakalas sa kanya kung makikipagsanib pwetsa sa isang Marcos. Pumasok naman sa eksena si Alan dahil hindi siya considered ng LP na itandem kay Mar. Kahit nagpresenta siya na suportado pa ni Speaker Sonny Belmonte. May posibilidad naman manalo si Digong kahit walang vice-presidente. Pero ang pagpuri nila ni Alan sa isa't isa ang nag-trigger sa ganito. O Alan, handa ka na ba? Handa na po, Mayor. Halika na, baguhin natin ang bayan. Ang medyo nakakaangat ng kilay ay ang tambalang Miriam at Bongbong.
wala ni sa hinagap ng mga tagahanga at supporters ni Miriam na kukunin niyang kakampi ang anak ng isang diktador. Siya na isang tagapagtanggol ng karapatan ng mga naaapi. Bakit sa anak ng isang maraming ginawang paglabag sa karapatang pantao pa, nakaharap ng katambal? Si Bongbong naman ay napasubo dahil sa inaakalang magiging tambalan nila ni Digong. Kaya nang naunsya kay Duterte, kay Miriam na lang siya kumapit. Kaya hati ang kilusang bagong lipunan kahit nationalista si Bongbong ay nasa kanya pa rin ang suporta ng KBL. Pero ang isang faction nito, ang inendorso ay si Augusto Sijuco Jr. bilang Pangulo. Hindi sila lumipat kay Miriam kahit inalis si Sijuco ng COMELEC bilang official candidate. Ano nga ba ang papel ng Vice-Presidente maliban sa ipagdasal na sana maagang mawala sa pwesto ang Presidente at siya ang maupo ng walang kahirap-hirap? Tingnan din natin ang mga senaryong ito. Maraming kakaharaping kaso si Binay. Kung manalo siya, posibleng nakakulong na siya bago maiproklama. Kung manalo si Grace, baka matanggal din siya dahil sa issue pa rin ng citizenship at residency. Galit kay Duterte ang mga kano. Kaya siyang patalsikin ng mga ito kahit maupo siya sa pwesto. May banta naman ng civil disobedience kung mananalo si Mar. Si Miriam, aminin na natin hindi na ganoong ka-healthy manalo man siya. Swerte ang nakaupong Vice-Presidente. Papapa sa kanya ang pwesto na parang sumalo lang ng nalaglag na bayabas. Para bang si Juan Tamad. Kaya sa kabila ng kanilang mga drama, hugot, astangsiga, plataforma at manipulasyon, isipin natin ang ating future. Bakit nabuo ang kanilang mga alyansa? Dahil ba ito sa inang bayan o para magpuno ng kanilang sariling kaban? Para sa bayan o para sa bayad? Sa pagboto, rason ang gamitin, huwag emosyon. Bihon, Pochis, Roro, Dukay, Miribong. Oh well, politics make strange bedfellows.